Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Pinagpala talaga tayo ng ating Diyos dahil makakapakinig na naman tayo ng kanyang salita at salamat sa kanyang biyaya. Pero bago tayo mag-umpisa, bago po ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umagang ito, tayo po muna ay mananalangin para samahan tayo, turuan, para gabayan tayo ng ating Diyos. Magsiyo po tayo. Father God in heaven, aming Diyos na mapagpala, aming Diyos na banal, muli kami nagpapasalamat sa iyo. Muli ka namin pinupuri dahil sa iyong kabutihan. Salamat po. Salamat po. Lord, narito na naman kami para makinig ng iyong salita. I pray na buksan mo po yung aming puso at isipan para lubusan namin itong maintindihan. Muli mo kaming samahan, proteksyonan para maging maayos po yung aming pag-aaral ngayong umagang ito. Ganon din po, samahan mo po ako, turuan, gabayan, Lord, para ang lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat. And we believe, Lord, na tagumpay na naman ang gawain ito dahil kasama ka namin. Ikaw mismo ang magtuturo sa amin ngayong umagang ito. Kaya Lord, muli pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Sa tanging pangalan namin, Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid dahil talagang lagi tayong pinagpapala ng ating Diyos. Laging nandyan yung kanyang mga biyaya na ibinibigay sa atin. Mga kapatid, bago po ako ulit mag-share ng aking devotion, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload mga kapatid. Salamat. Hingi ko lang din ng pasensya kung may mga maingay talaga. Alam niyo naman sa ating paligid po. So basta mag-focus lang tayo sa pakikinig sa salita ng ating Diyos. So ang aking isi-share po ngayong umagang ito mga kapatid ay dito pa rin sa Salmo o Psalms, pero nasa chapter 31 na po ang aking isi-share sa inyo ngayong umagang ito. At dito po sa Psalms 131, may pamagat po itong kay Lord, panatag ako. Yan po ang pamagat ng aking isi-share ngayon. Kay Lord, panatag ako. Pakinggan po natin ito. Sabi po dito, O Lord, hindi po ako nagmamataas. Tinatalikuran ko na ang pagiging mayabang. Hindi ko na iniisip ang mga bagay na masyadong mahirap at hindi ko kayang intindihin. Panatag ako, okay na ako, para akong tahimik na baby na karga ng nanay ko. Ganun ako ka-peaceful ngayon. At sabi sa verse 3, O Israel, magtiwala ka kay Lord ngayon at magpakailanman. Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos. Napakaganda ng sinabi dito ni Haring David, mga kapatid. Ito ay kanyang compose, mga kapatid. Ulitin ko lang, O Lord, hindi po ako nagmamataas, tinalikuran ko na ang pagiging mayabang. So yan ang dapat natin talagang ginagawa. At yan ang talagang tinuturo sa atin ng ating Diyos, yung alisin yung mga hindi nakakalugod sa Kanya, yung mga hindi tama sa Kanyang paningin. Dito nga sinabi, yung pagiging mapagmataas at pagiging mayabang. Dapat tayo ay mapagkumbaba palagi sa lahat ng oras at pagkakataon. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Alisin na natin kasi ang totoo, wala naman tayong ipagyayabang dito sa mundo, dito sa lupa. Dahil kung ano man yung narating natin sa buhay,
kung ano man yung meron tayo sa buhay, ito po ay galing sa Diyos. Lahat po yan ay galing sa Diyos. Kaya huwag natin sasabihin, hindi. Kasi masipag ako, matalino ako, may pera ako, kanino ba galing ang lahat ng? Di ba po? Tama po ba ako? Lahat, yung kalakasan natin, paano kung tatanggalin na to, alisin na. Isang araw magigising na lang na nakahiga. Di ba po? So hindi tayo dapat magyabang. Hindi tayo dapat magmataas. Dapat lagi tayo nagpapakumbaba. Lalong-lalo na sa ating Diyos. Lagi dapat tayong nagpapasalamat sa lahat ng natatanggap natin. Ulitin ko lang to. Naririnig nyo rin ito sa ibang nagsishare ng Word of God. Ano po? Yung paggising pa lang natin ay isang biyaya na galing sa ating Diyos. Yung pagtingin mo pa lang sa lamesa na may pagkain o sa refrigerator nyo, mga kapatid natin, di ba pag open mo, kahit ano pa yung nandyan, sabi ng iba, naku, tubig nga lang ang laman. Di ba po, at least may tubig na malamig kang maiinom. Di ba po, tsaka imposible naman na wala talagang laman ang ating ref. Kaya nga bukas yan nilalagyan. Maliban na lang kung talagang pinatay mo na yan, nilalagyan mo na lang ng mga kung ano-ano, di ba po? Pero hanggat nakabukas ang ref mo, mayroong biyaya yan, may pagpapala, may pagkain na laman yan. Di ba po? Kung minsan nga sa mga lagayan natin, ng mga dilata, ano po, meron dyan, may nakalagay pa rin dyan. Meron pa rin biyaya. Yun nga lang, kung gusto nyo madagdagan, hihingi tayo sa ating Diyos. Na huwag magmamalaki, huwag magyayabang. Hingi tayo ng pagkain sa ating Diyos. Hingi tayo ng kung ano man yung ating mga pangangailangan. Sa Diyos natin hihingin at sigurado ko, ibibigay niya yan sa atin. Amen po. At sabi pa, hindi ko na iniisip ang mga bagay na masyadong mahirap at hindi ko na kayang intindihin. Yung mga paghahangad sa iba pa, dapat hindi na natin ginagawa. Dapat hindi na natin din iniisip yung napakalalim na, napakatindi na, o baka mamaya pati yung isipin ng ibang tao, tayo na po ang umiisip. Ano po? Isipin natin na mayroong Diyos na tutulong sa atin. Lord, may mga bagay po akong hindi maintindihan. Sabihin natin sa Kanya, ilapit natin sa Kanya. At doon din sa paghahangad ng sobrang dami, ay dapat hindi na natin ito inaasam o hinahangad pa. Meron ka na, gusto mo pa, dagdagan pa, isa pa. Di ba? May pera ka na, marami na, gusto mo pa. Sabi nga, di ba, baka dinodiyos na natin, no? Dinodiyos na natin ang pera o ang mga bagay na meron tayo. Ano po, huwag naman po sanang gano'n, ano po mga kapatid. Kung ano tayo, kung ano yung meron, yan ay ipagpasalamat natin sa Diyos. Kung alam mong malapit nang maubos, lapit na kay Lord. Kung alam mong darating na yung mga bayarin natin, lapit na kay Lord. Hingi na ng tulong. Yan ang dapat natin ginagawa. Hindi mapagmataas, hindi mapagmalaki, hindi mayabang. Yan ang dapat nawala sa atin. Lalo-lalo na sa atin mga kapatid na nakakilala na sa ating Diyos, na tumanggap na sa ating Panginoong Hesus. Basta puro kay Lord tayo lalapit. At siya lang naman na makakatulong sa atin, ang makakapagbigay ng mga hindi kayang ibigay ng tao. Yung mga hindi kayang gawin ng tao, Diyos lang ang makakagawa niyan. Kaya kay Lord tayo lalapit mga kapatid. Verse 2, panatag ako, okay na ako. Para akong tahimik na baby na karga ng nanay ko. Dapat ganun. Dahil sa biyaya ng Diyos, okay na ako. Dahil sa biyaya ng Diyos, may pagkain kami. Dahil sa biyaya ng Diyos, malakas na ako. Dahil sa biyaya ng Diyos, magaling na ako. Dapat ganun. Dahil sa biyaya ng Diyos, nandito ako. Nagsishare pa rin ng salita ng ating Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos, maayos ang aming buhay. Dahil sa biyaya ng Diyos, wala kaming sakit at karamdaman. Dahil sa biyaya ng Diyos, patuloy ako nakakapagbasa ng salita ng ating Diyos.
Dahil sa biyaya ng Diyos, isinasabuhay ko ang salita ng Diyos. Di ba marami tayong dapat sabihin at dapat laging ganun ang ating sinasabi. Dahil nandyan lang si Lord. Kaya okay ang buhay natin. Kaya maayos ang buhay natin. Kaya ligtas tayo. Dahil sa biyaya ng Diyos. Yan po. Yan po yung lagi nating sasabihin. Hindi tayo dapat mag-alala. Hindi dapat tayo malungkot. Kasi may Diyos na lalapitan at nandyan lang ang Diyos. Pagsalita ka lang, madidinig ka niya. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Nandito lang ang Diyos. Inaantay lang tayo palagi humingi, magpasalamat, lumapit sa Kanya. Yan lang ang dapat nating gawin. At ang pangangailangan mo, pangangailangan ko, at pangangailangan natin lahat ay ipoprovide ng ating Diyos. Basta hingi tayo ng lakas, ng wisdom, ng knowledge, ng kasipagan, hindi tayo pababayaan ni Lord. Amen po. At verse 3, sabi nga niya po dito, may kasunod pa po pala yung verse 2. Sabi nga po dito, ulitin ko lang yung verse 2 po. Panatag ako, okay na ako, para akong tahimik na baby na karga ng nanay ko. Ganun ako ka-peaceful ngayon. Dapat yan din ang sinasabi natin dahil sa biyaya ng Diyos, peaceful, payapa ang aking buhay. Payapa ang aking damdamin, payapa ang aking isip at puso. Yan ang dahil sa biyaya ng ating Diyos. At verse 3, O Israel, magtiwala ka kay Lord ngayon at magpakailanman. O tayo rin. O Santa Rosa, o Manila, o Pilipinas, magtiwala tayo sa Diyos ngayon at magpakailanman. No? Lagi tayo magtitiwala sa Diyos. Ilalapit din natin yung bawat lugar natin, yung buong bansa, yung buong Pilipinas, ilalapit natin sa Diyos na tulungan tayo, gabayan tayo, proteksyonan tayo, ingatan tayo, samahan tayo, lalo-lalo na yung pagpalain tayo. Yan dapat. Gaya din ang sabi ni Haring David sa verse 3 nga, O Israel, magtiwala ka kay Lord ngayon at magpakailanman. O Pilipinas, magtiwala ka kay Lord ngayon at magpakailanman. Sa Diyos lang tayo magtiwala. Lapit natin kay Lord ang mga nangyayari sa ating bansa, o sa ating lugar, o sa ating sa ating pamilya, sa ating sarili. Lahat yan kasi pwede natin ilapit sa ating Diyos. Lahat pwede. Walang hindi pwedeng ilapit kay Lord. Walang hindi pwedeng hingin at sabihin sa ating Diyos. Lahat yan pwede, mga kapatid. Kaya huwag tayong mag-aalala. Huwag tayong magdadalawang isip sa paglapit sa Diyos. At magtiwala tayo sa Kanya. Umasa tayo dun sa mga panalangin natin na narinig ng Diyos. Huwag tayo maiinip na antayin yung ating hinihingi. Kuminsan iisipin din natin baka yung hinihingi natin hindi makakabuti sa atin. Hindi magiging maganda sa ating buhay. Isipin din natin yun. Baka kaya wala yung ating hinihingi. Baka yun na yun. Baka, Lord, ano pong gusto mong sabihin? Magtanong na tayo kay Lord na, Lord, tama po ba yung aking sinasabi, yung aking hinihingi sa iyo? Alam natin na may mas magandang plano ang ating Diyos sa atin. Bakit hindi yun hingin natin yung plano niya? Ano po ba, Lord, yung iyong gustong ibigay sa akin? Your will be done po, Ama. Basta lagi tayong lalapit, lagi natin kakausapin si Lord. Sasagot siya. Lagi tayong magbabasa ng Kanyang salita dahil narito rin ang ating mga katanungan sa ating mga buhay, mga kapatid. Basta lagi lang magtiwala, lagi lang umasa. Huwag mawawala ng pag-asa, palaging umasa. Habang umaasa tayo sa Diyos, mabubuhay tayo. Dahil pag hindi na tayo umasa sa Diyos, wala nang pag-asa ang buhay. Kaya lahat
iaasa natin sa Diyos lahat. Lahat mga kapatid. Huwag ka na magtira. Ibigay mo na kay Lord. Magtiwala ka na kay Lord. Umasa ka sa Diyos lang at wala nang iba. Amen po. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito mga kapatid. Ulitin ko lang po ito. Psalms 131 po. At ito po ay may pamagat na, kay Lord panatag ako. Pag na kay Lord ka na, pinagkatiwala mo na lahat, maging panatag na tayo. Huwag mo nang isipin yung bukas. Yung ngayon lang. Dahil yung bukas ang bahala sa Kanya. Si Lord na ang bahala sa mga susunod. Basta gawin natin yung nararapat, tama, mabuti sa paningin ng Diyos. Yun ang gawin natin ngayon. Habang sumusunod ka kay Lord, inaayos niya na yung bukas mo. Yung susunod na araw, yung susunod na linggo, yung susunod na buwan, yung susunod na taon. Kasi sumusunod ka sa Kanya. Sabi nga dito, hindi ka naman mayabang, di ba? Hindi ka mayabang, hindi ka mapagmataas, hindi mo na hinahangad yung mga sobrang dami pa o sobrang ano pa, di ba, yung mga sobra. At panatag ka na kasi alam mo nandiyan ang Diyos. Maayos ang buhay mo dahil alam mo nandiyan ang Diyos. Sinasamahan ka, tinutulungan ka, pinoproteksyonan ka, iniingatan ka, ginagabayan ka, binibiyayaan ka. Ano pa bang inaantay natin? Ano pa ba yung kailangan natin? Di ba? Hindi lang yun sapat mga kapatid. Yan po ay more than enough na biyaya ng Diyos, na pagpapala ng Diyos sa atin. Di ba po? More than enough kung magbigay ang ating Diyos. Kaya kailangan lang natin makontento. Kailangan lang natin na kung anong meron, salamat sa Diyos, yan laging. Kumain ka man dyan, kanin, noodles, may tubig, kumpleto na po yan. Salamat sa Diyos. Di ba? Dahil alam natin, umaasa tayo na bukas, mas masarap na yan. Amen po. Aasa tayo. Magtitiwala tayo sa Diyos. Yes, minsan, naiisip, nasasabi, nararamdaman natin, parang nakakapagod na, hirap na tayo. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. Nandyan ang Diyos. Baka kailangan lang na may baguhin ka pa sa iyong sarili. May ayusin ka dapat sa iyong sarili. At saka ka lalapit kay God. Yung pagbabago rin ng isang tao, hindi natin kaya ito. Sarili natin, buhay ng ating mga mahal sa buhay, pamilya natin, ihihingi rin natin yan ng tulong sa ating Diyos para maiayos natin ang lahat. Hindi natin ito kaya. Lalapit tayo sa Diyos at lalapit din tayo dun sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay para magsama-sama tayong magtutulungan. Kailangan natin yun. Di ba po? Kailangan natin ng marvelous help ng Diyos at marvelous help din, no, ng bawat isa. Yan ang kailangan natin. Ng mutual, kailangan natin yan. Mutual help ng ating pamilya, ng ating mga mahal sa buhay. At tingnan nyo, magiging maayos po ang lahat. Basta uunahin natin ng Diyos, nalapitan, hinga ng tulong, after mag-pray, no? Kung maaari nga tayo sa pamilya, kung dalawa man kayo, ng asawa mo o anak mo, kayo, 3, 4, sama-sama kayo mag-pray, lalapit, hihingi ng tulong kay God. Taimtim na panalangin. Magbabasa ng salita ni Lord. Tapos pag-usapan niyo yung sinabi sa inyo ni Lord. Tapos saka kayo gagawa ng paraan. Di ba po? Dahil nakatinig na kayo, nag-pray na kayo, nakapagbasa na kayo ng Word of God. Ito ang sinasabi sa atin ni Lord. Huwag tayong isip ng isip. Sabihin natin kay Lord na kagaya nga sa verse 31 na sabi rito, itong chapter 2,
panatag ako, okay na ako. Para akong tahimik na baby na karga ng nanay ko. Ganun ako ka-peaceful ngayon. Kasi nakarinig na ako ng Word of God, nakapagbasa na ako. Nadulog na natin, na ilapit na natin sa Diyos. Kaya sigurado ko, magiging maayos na lahat. Basta gawin natin yung pinagagawa ng Diyos. Pagpatuloy tayong lumapit sa Kanya, magtiwala, umasa sa Kanya, magiging maayos din ang lahat. Sabay sabi na, in Jesus' name, maayos na tayo. Tagumpay na tayo. Amen and amen. At yan po yung aking sharing nga ngayong umagang ito na tinuturo sa atin ng Diyos ngayong umagang ito. Panatag na tayo dapat kasi kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, muli tayong mananalangin. Ipagpapasalamat natin yung ating napag-aralan ngayong umagang ito. Napakabuti ng Diyos sa atin. Napakabuti ng Diyos sa atin. Lalapit tayo ngayon kasi nakikinig ang Diyos ngayon. Magsiyuko tayo. Yes, O God, aming Diyos na mapagmahal. Muli kami nagpapasalamat ngayong umagang ito sa iyong salita na amin napag-aralan, napakinggan at nabasa ngayong umagang ito na nagtuturo sa amin, Lord God, na kami po ay maging panatag dahil kasama ka namin. Dahil narito ka, dahil nakikinig ka, dahil tumutugon ka sa panalangin ng mga tao. Thank you, Ama. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa aming mga natutunan na naman, Lord God, na dapat hindi kami maging mayabang, mapagmataas. Dapat makontento kami. Dahil yan sa iyong biyaya, Lord, magiging maayos, masaya, masagana, payapa at tagumpay ang aming mga buhay. In Jesus' name. Kaya maraming salamat sa muli mong pagkausap sa amin, Lord. Naniniwala po ako na marami kaming natutunan na naman ngayong umagang ito. Marami na naman kaming maisa sa buhay na iyong salita. Ito din ay aming isi-share sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po sa pagkakataon na to, Lord, na binibigay mo sa amin. Salamat din sa pagkakataon na binibigay mo sa akin para mag-share ng iyong salita, O Diyos. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Lord, salamat din sa lahat ng pagpapala na ipinagkakaloob mo po sa amin. Dahil sa iyong biyaya may pagkain kami. Dahil sa iyong biyaya may inumin kami araw-araw, oras-oras, O Diyos. Dahil sa iyong biyaya malakas ang aming katawan, O God. Dahil sa iyong biyaya masaya kami. Maayos ang aming pamilya, Lord God. Dahil sa iyong biyaya buo kami. Dahil sa iyong biyaya, O Lord, mabuting tao kami. Dahil sa iyong mga tinuturo sa amin, O God. Salamat po dahil sa iyong biyaya. May salita mo pa rin kaming naririnig, nababasa, napapag-aralan, O Diyos. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat, O Diyos. Maraming salamat po. At dahil din sa iyong biyaya, malakas ang aming katawan. Dahil sa iyong biyaya, Lord, pinagaling mo ang lahat ng klaseng karamdaman. Salamat po. Dahil sa iyong biyaya, Lord, aayusin mo ang aming bansa, ang bawat bansa, lalo-lalo ng bansang Pilipinas. Aayusin mo, magiging payapa, Lord God. Magiging masaya, masagana ang lahat ng tao. Magkakatrabaho yung walang trabaho, Lord. In Jesus' name. I pray na yung mga nangyayari po sa bansang Pilipinas, I pray na, Lord, nakikita mo ito. I pray na tulungan mo ang bawat isa na maging maayos ang lahat. Lalo-lalo na, Lord God, sa darating na naman na campaign period, maging maayos, maging peaceful ang lahat, O God. Maging maayos ang lahat. At pagdating din sa halalan, Lord, maging maayos ang lahat. Maging peaceful ang pagdaraos nito. Hanggang sa matapos, Lord, magiging maayos ito sa tulong mo, sa iyong kapangyarihan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po, Lord, kiniklaim namin na ang katagumpayan ay pinagkaloob mo na sa amin. Salamat po, salamat po, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. Salamat sa katagumpayan ng gawain ito, Lord. Salamat po. Sa iyo lang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas, lahat tayo
ay magsabi ng Amen and Amen and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos dahil tinugon na niya ang ating panalangin. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.